Meron po mga naglabasang larawan, mga kaibigan, na yung isang bahagi ng Manila Bay, yung po'y malapit sa Baseco Compound, ha? Natagpuan, ha? Na yung pong namuti, ha? Maputing malabo, yung pong tubig, ngayong umaga, ha? Pagkatapos po ng sunod-sunod o ilang araw na pag-ulan, mga kaibigan, dito po sa Metro Manila at kalapit na mga lalawigan. At itong mga litratong ito, nakuha ng isang nagngangalang Jean Nekia, yung tubig daw ng Manila Bay, makikita na parang kulay brown o hanggang light brown, at sila'y nakakita ng mga isda na lumulutang patay malapit doon sa naturang area. Ngayong kamapapaisip, namumuti yung dagat, tapos ang daming patay na isda. Saan ito galing? Saan nga naman manggagaling yun? Alangan namang yun pulburon na nahulog sa dagat, ano po? Kasi parang pulburon pala yan yung dolomite na yan, mga kaibigan, na itinambak sa Manila Bay, kumakatas. Pagka nahalo sa tubig, ayun po, yun ang mangyayari. At ilang mga individual, mga nakakita, mga kaibigan, doon sa mga post na yan, inakala nila ngayon na yang ang dahilan o sanhi niyan, yang pag-iiba ng kulay ng Manila Bay at ang kondisyon nito dahil po dyan sa pinagkakapirahan na proyekto, mga kaibigan, para ika nga po magpayaman sila, na itinatambak yung pong mga durog na dolomite malapit sa shoreline ng Rojas Boulevard. Pagagandahin. Mga gago, lokohin nyo lelang yung panot. Ayan na yung mga sinasabi nung una, mga pangamba nung una. Nangyayari na po ngayon, mga kaibigan. Sapagkat may pag-aaral yan tsaka common sense, dinurog mo yung bato, nilagay mo malapit sa tubig. Pagka nabasa ng tubig yan, kakatas yan dahil matutunaw yung dolomite, Kahit hindi ka siyentipiko, para malaman mo kung bakit nag-iba kulay nung dagat, namuting malabong brown, yun na yun. Yun na yung mga sinasabi nung una pa man. Konting ulan pa lang yan. Ngayon, ayon po dito sa Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakayan ng Pilipinas at iba pang mga environment organizations at mga personalidad, kanilang kinukundina yung pong hanggang ngayon yung paglalatag niyang mga dolomite na yan dahil po sa idudulot na nito, panganib sa kalusugan. Pinagmumulan pala ng cancer yan May nagpadala sa akin ng study, mga kaibigan Cancer, magiging sakit mo dyan. Ngayon, eto merong obserbasyon yung iba, siguro, ito'y panig dun sa mga naglalatag niyan. Kesyo, yan daw, na yan, bahagi ng normal na occurrence, o nangyayari dyan sa Manila Bay dahil sa pollution, polluted yung tubig. Yun na nga ang problema polluted yung tubig, ibig sabihin marumi, ba't mo lalagyan ng ng buhangin o kaya bato, lalo na hindi naman talagang tunay na buhangin yan, artificial, mga kaibigan.
ang paliwanag nila sa simula't simula, kapag raw nakita yung maputi, ang tao, baka mangimi na dumihan yung dagat. Hindi yun ang problema eh. Ang problema, mga kaibigan, inuutusan yung 13 agency ng gobyerno. Sabi nga sa inyo, paulit-ulit lang ito, yung writ of kalikasan na inilabas ng Korte Suprema at mandamos, na inaatasan itong mga ahensya ng gobyerno. At dyan may isang kinatawan ng Korte Suprema dyan, isang maestrado. May kinatawan dyan sa 13 ahensya na yan para magsagawa ng clean up. Continuous yan hanggang sa manormalize yung pundagat dahil kasama sa clean up drive na ipinagagawa doon sa writ of kalikasan yung pong rehabilitation, pangangalaga dyan, tuloy-tuloy na pangangalaga at paglilinis. So, hindi ho ang problema natin kailangan nating lagyan ng buhangin na puti o kaya ng artificial na buhangin. Hindi naman yun ang tugon doon sa writ of mandamos. Kaya po, yung writ of kalikasan, mga kaibigan, kaya nga nagkaroon ng budget yan dahil doon sa desisyon ng Korte Suprema na sinasabing kailangang linisin yan at i-rehabilitate o alagaan, di ba, mga kaibigan? O kaya nagkaroon ng 42 billion mahigit na budget ang inallocate dyan. 2 taon, pinagmamalaki nila, 2 taon na yan Yang writ of kalikasan na yan, yung mandamos ng Korte Suprema. 2 taon, yung pala, all the while, yung sa loob ng 2 taon na yun, wala silang pinag-isipan kundi paano natin sasandukin itong pondo. At mapapalitaw natin, katulad ng ginagawa nila ngayon, na ipinagpipilitan pa rin, mga kaibigan, na yung ginagawa nilang pagtatambak na yan, bahagi ng paglilinis. Hindi nga bahagi ng paglilinis yan Dahil yan ay bahagi ng pagpalala, pinalalala nila. Dahil kikita mga kaibigan At saka, ang mga dagat, tandaan ninyo, sa ginawang pag-aaral ng mga siyentipiko, yung mga dagat, nag-a-adapt yan sa, depende doon sa itsura ng buhangin Di ba? Katulad dyan sa Manila Bay, itim. Bakit? Galing yan sa mga bundok. Na yan ang klase ng buhangin na nanggaling sa bundok. Yung bang tinatawag na ecological balance. Di ba? Yan yun mga kaibigan Hindi lahat pwede mong gawin dyan. Lalo na yung dolomite na napaka-extensive na ng pag-aaral na ginawa dyan Na masama ang idudulot niyan dahil nga kung mapanganib yan sa tao, lalong mapanganib yan doon sa dagat, mga kaibigan, na merong mga nabubuhay din na species. Katulad niyan, magtatalo yan, i-deny nila yan na ang naging dahilan ng peace kill, mga kaibigan, yan dolomite. Sample pa lang yan. Na-wash out na, ibig sabihin, kaya nag-iba ang kulay ng dagat sapagkat na-wash out. Hindi ba? Humalo na sa tubig. Tignan ninyo pagka merong humampas na alon dyan, kahit mahihinang alon lang, ang hahampas dyan sa dalampasigan ng Manila Bay. Mag-iiba ang kulay. Hindi katulad sa
Yung talagang mga beach na talagang puti ang kulay ng buhangin, hindi nagbabago yun. Di ba? Malinaw pa rin yung tubig na yun kahit na umalon pa siya, mga kaibigan. Napakarumi ng Manila Bay eh. Pinagpipilitan nila yan eh. Hindi naman yan ang sagot dyan eh. Ang sagot po dyan, mga kaibigan, ay gumawa sila ng mga tinatawag na pamamaraan para bago lumabas ang mga tubig na itinatapon sa mga lungsod, mga dumi, pagdaloy ng tubig sa Manila Bay, malinis na. Hindi ba? Yun ang talagang kailangan mga kaibigan Hindi naman yan ginagawa nila Yan cosmetic yan, kumbaga Hindi ba? Mini-make-upan. Pero wala namang resulta yon na para maging malinis ang Manila Bay. Lalo pang dudumi ito dahil nga po dyan sa katarantaduhang yan na paglalagay nila ng crushed dolomite. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kasi ngayon naman wala namang nakakasuhan nakaalyado ng administrasyon. Magnakaw ka hanggang gusto mong magnakaw, libre ka. Kaya nakita mo tong PhilHealth. Ano raw desisyon ni Presidente Duterte ngayon na iniisip? I-privatize. Pag pinrivatize mo, ano pa habol natin dito sa mga magnanakaw? Wala na lalo. Di ba? Hindi naman yung privatization ang tanong, nasaan yung pera? Hindi na maibabalik yung pera. Jesus Mariosep, yung mga batas, katulad ng plunder, graft and corruption, tandaan ninyo na hindi lamang naman ang layunin sa pagkakalikha ng batas na yan, magpataw ng parusa laban sa mga magnanakaw. Kung hindi, para mabawi yung ninakaw. Di ba? Lalo mga plunder, lalaki niya, no? Mga kaibigan. Kaya kayo, sinasabi ko sa inyo, huwag tayo maging bulag sa katotohanan. Huwag tayong masyadong naniniwala. At kung naniniwala ka man sa gusto mong paniwalaan, huwag mong ikompormiso ang rule of law. Pag ikinompormiso mo yan, para mong ikinokompromise sa paniwala mo, pati ang iyong bansa at ang lahat ng mamamayan. Kasi inaakala mo matino, di ba? Matino. O ba't wala nangyari doon kung matino? Mga kaibigan. At inimpluwensyahan pa. Alam ko nag-impluwensya yung si Coloma. Mga kaibigan. Sino yung Coloma? Di ba yan din yung nabulgar nitong mayabang na si Locsin tapos tumahimik din si Locsin? Saan? Doon sa printing ng passport, di ba? Mga kaibigan. At saka yung kung ano-anong requirements ang hinihingi, yun si Coloma ang utak nun. Mga kaibigan. At kumontrata sa printing ng passport. Pero ano nangyari? Meron ba dito sa kasalukuyang administrasyon? Kinasuhan ba nila? Di ba tumahimik din si Locsin? Mga kaibigan? Kaya huwag kayong masyadong maglagak ng inyong paghanga, pagtitiwala.
Magiging katulad din kayo nitong mga gunggong, nitong mga Dutertanings, ni Digong nyo. Pag ang paniwala ninyo lagi, ikinukompormiso mo na. Katulad ng paniwala nila ngayon. Hindi pwede magkamali. Daig pa ang santo. Daig pa mga apostol eh. Di ba yung mga apostol ni Kristo? Mga iba nga doon eh. Makasalanan eh, di ba? Ito ayaw tanggapin eh. Mga kaibigan, na lahat mali ginagawa nito, ayaw patanggapin. Ganun din tayo mauuwi. Bakit? Namimili kayo eh. Nangungursunada lang kayo. Kung sino yung pabor sa kursunada ninyo, doon ka lang maniniwala. Walang mangyayari sa atin. Ako, bakit ko sinasabing ipinaglalaban ng rule of law? Para ang masunod, kung ano yung nasa batas. Halimbawa, may sakit na talaga itong si Presidente Duterte. Sino dapat pumalit sa kanya? Alam nga naman si Bongbong ang ipalit natin. Wala naman siya sa batas. Hindi man siya nanalo. Sino dapat ipalit? Di si Vice President Leni Robredo. Di ba? Kasi yun ang rule of law. Mga kaibigan, hindi dahil sa siya ang gusto ko, hindi. Para hindi tayo magkamali, doon tayo lahat sa rule of law. Kung ano yung sinasabi, yung wasto, doon tayo lahat. Hindi yung, dahil gusto mo to. Mga kaibigan, para sa iyo, hindi na ito nagkamali. Ang totoo, ako nakadiscovery. Di ba? Ako nagtaya eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Maria Cruz, paborito niya rin daw ang Rino. Masarap yan eh. Di ba? Tsaka pinakamurang liver spread yan eh. Tapos piperwisyon yung mga walang iya kayo. Ano pa bibili ng mga walang pambili? Di ba? Talagang dito, alam nyo mga kaibigan, kulang na lang tayo sa oras eh. Pero sa totoo lang, ito na may nababanggit ko na dati, na napaka-stressful maging Pilipino. Dahil sa pinagagagawa ng mga gobyerno, panggigipit sa mga mamamayang Pilipino, hindi tinutulungan eh. Ang Pilipino, ginigipit eh. Sipin mo sarili mong mamamayan eh, ginigipit ninyo. Diba? Kaya stress lahat ang inaabot ng tao eh, mga kaibigan. Wala na, hindi na makahinga tao. Kung ano yung, yun na lang pinaano nila, halimbawa Rino, yun na lang na ipapalaman mo sa tinapay. Wawalang hiyain pa nitong mga kwan. Di ba kayo makaisip ng ibang paraan para kayo magkapera, mga walang hiya kayo, puro kayo mangingikil? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron yatang may birthday ngayon eh. Mga kaibigan, batiin natin tong mga ilang may birthday dito. Ito, belated happy birthday na ito Belated happy birthday kay Mylene Rustia San Andres. Pinababati siya ni Grace Padilla. Si Jermaine Isidro Aguila. Pinababati naman ni May Isidro Aguila. Si Claire Lou Aquino Schwarzkopf ng Jacksonville, Florida.
pinababati ni Nestor Aquino. Evangeline Barreto, pinababati ni Lino Barreto. Abraham Salinas Aguilar, birthday din po, anak ni Celso Paglingayen Aguilar. At dahil birthday po nila ngayon, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Ombudsman Samuel Martires. Ang bayan ko'y punong-puno ng yak. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo?